So kung napapansin nyo yan, ayan, yan po yung na-damage sa ating electric fan. So ayan mga kadayway, so sa video ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-repair ng mga basic lang na sira ng ating electric fan. Malaki po yung masave niyo mga kadayway dahil di na kayo magbabayad sa labor. Kayo na mismo yung gagawa kapag mapanood mo ito yung video na ito. Dahil ituturo ko ng step by step kung paano yung pag-check ng ating mga electric fan na ayaw umandar pero malambot naman yung kanyang fan. So sundan nyo lang mga kadayway at wag nyo pong skip ang video para matutunan nyo po kung paano siya ayusin. At kung ano yung kanyang mga kadalasang nasisira sa ating electric fan. So ayan mga kadayway, sundan nyo ako at umpisa natin yung video. So try natin isaksak ito mga kadayway. So kung napapansin ninyo ay umiikot yung fan natin. So ibig sabihin yung swing niya ay gumagana. Tapos itong motor ng fan ay wala. Tapos yung wire natin ibig sabihin ay buo ito mga kadayway. So kapag halimbawa naman na yung electric fan ninyo ay walang swing sa loob, magkahiwala yung motor ng swing at sa motor ng fan niya. So kapag tinest ninyo at hindi gumagana, so try nyo po i-test itong kanyang plug. So buksan muna natin para makita ninyo mga kadayway. So try natin yung mga abig. So ito po yung tatanggalin natin ito sa harap. Yung ibang electric fan ay meron siyang screw dito sa likod. So yung sa atin ay nakaklip lang po yan sa atin. Yan, kapag nabaklas nyo na at ganito na yung itsura. So ito kasi meron siyang synchronous motor. Kaya kapag sinaksak natin, so kanina nakikita nyo ay umiikot siya. So ito lang yung gumagana. So kapag wala naman mga kadayway, try nyo pong i-check yung connection. Mula dito sa dulo ng plug ninyo, papunta rito sa loob naman dito. So pwede po yung buksan. So sa may katulad nitong wall fan, so sana ay magkaroon kayo ng idea mga kadayway kung paano siya ayusin. Sana ay makatulong to sa inyo. So yung kadalasan mga kadayway sa nasisira sa ating electric fan, halimbawa kapag hindi yung kanyang bushing, mahigpit. So ito sa atin kasi malambot lang naman. So yung kadalasan nasisira dyan itong kapasitor. So try nyo pong i-test ito. So try nyo pong i-test ito mga kadayway. So pwede nyo siyang tanggalin. Ay subukan natin i-test yung kanyang kapasitor kung buo pa ba ito. Sa pag-test mga kadayway, kung meron kayong tester, lagay lang po dito sa UF. So kung napapansin po ninyo yan. Kapag pumalo po yung ating tester ay ibig sabihin buo pa ito itong ating kapasitor. Ayan. So kung napapansin niyo gumagalaw po yung guhit dun sa baba. Ayan. So ibig sabihin buo pa itong ating kapasitor. So mayroong ibang sira yung ating electric fan mga kadayway. So dahil yung ating kapasitor ay buo pa, so try nating baybayin kung saan yung sira na itong ating electric fan. So kailangan nating buksan ito. Okay, so ayan. So buo naman itong mga bearing niya mga kadayway. So huwag natin galawin yan. So ito lang yung i-trace natin yung kanyang wire. So titignan natin kung ano yung nasira dito. So kailangan natin baklasin ito. Okay, so ito po buo naman. So isa-isahin natin para makita nyo talaga. Yan, ito buo din. Ayan. So ayan, papakita ko sa inyo mga kadayway yung kanyang sira. Dahil yung ating kapasitor na test natin kanina, buo naman. So ito po yung pula niya ay, yan, sunog na po siya. So kung napapansin nyo yan, ayan, yan po yung na-damage sa ating electric fan. Kaya hindi siya gumana.
Dahil napakalit lang po ng mga wires na yan, ito po mga kadaybay, yan po yung connection niya. Kaya mabilis lang siyang masunog. Ayan, sa sobrang gamit. Ayan. So itong dalawang wire po yan yung ikakabit natin mga kadaybay. So napakalit lang po yan. So parang buhok lang po siya. Ayan. Tapos dito natin ikakabit sa pula. Ayan, itong wire na to. Dahil yung iba ay buo naman, meron naman siyang mga wires. So ito lang yung ayusin natin yung dalawa na to. So ihihinang nyo lang po yan mga kadaybay para maikabit nyo siya. So ito na po mga kadaybay, na balik na natin. So lagyan natin ngayon ng kapasitor at balik natin sa dating lagayan niya kung gagana ba. And so kung yan lang ba yung kanyang sira. Okay. So, try na natin mga kadayway. Okay, yan. So, success. Magana na siya ulit. Ayan. Okay, so mga kadayway, so natapos na natin itong ating ginawang electric fan natin. So medyo napasubo tayo sa ating ginawa dahil hindi lang kapasitor yung kanyang nasira mga kadayway, kundi yung wire mismo ay nasunog. So ayan, gumagana na siya mga kadayway. So pwede na natin magamit ulit. So ganun lang mga kadayway kasimple kung paano i-trace yung sira ng ating electric fan. Una, check nyo yung mga wires kung okay, buo ba siya mula sa plug papunta dun sa kanyang speed. Yan. Tapos yung pangalawa, check nyo yung kanyang kapasitor kung pumapalo o ba. Kapag pumapalo, ibig sabihin buo pa yun. Pangatlo naman, dun mismo sa kanyang winding. So makikita nyo dun yung nakabalot dun ng mga wires na kulay blue. O depende po yan sa brown or puti. So, nakadepende po yan sa color coding ng electric fan nyo. So, yun mga kadayway, yung sample ng nasunog na wire. Ayan, so dyan nyo po siya tingnan. Pwede nyo siyang tanggalin at balik ulit. So, ganyan lang kung di kaya. So, pwede nyo pa-repair. Pero kung kaya naman, so, DIY nyo na mga kadayway. So, doon tayo sa makaless tayo. Kaya kailangan din sa paggawa natin ay safe mga kadayway. So, ayan. So, maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo sa aking video na ito. So maraming salamat po sa panonood.